Magandang araw sa inyong lahat, madlang Tanawenyo. Magandang araw rin sa'yo, partner. Magandang araw rin naman, partner. Nararamdaman kong marami ang sabik na sabik para sa inihanda natin ngayong araw na ito. Tama ka dyan, partner. Wari ko'y ang kabayanihan sa loob ng bawat tagapakinig ay nagpupumiglas na nagnanais mabigyan ng pagkakataong may pamalas ito sa makabagong daigdig. Check! Iyan naman talaga ang isa sa mga layunin ng ating programa. Hulmahin ang kabayanihan at nang masaksihan ito sa lipunan. Ito po ang Radyo Tanawenyo 99.9, kapit sa katotohanan, boses ng paninindigan. At welcome po sa 30 minuto ng paglalakbay at pag-ani sa mga kaisipang makabayani. Ito po ang Lakbayani! Madlang Tanawenyo. Nalalapit na naman ang araw ng mga bayani. Rizal, Bonifacio, Mabini, Aguinaldo, Del Pilar, Jacinto, Gombursa, Laurel, Malbar, Silang, Aquino, Valenzuela, at marami pang iba. Bukod sa kasama ito sa mga non-working holiday sa bansa, ano pa nga bang meron dito upang may kintal sa isipan ng bawat Pilipino? Alam nyo, sabi nila, hindi nasusukat ang kabayanihan sa taas ng monumento na itayo para sa iyo o sa dami ng kalye sa bansa na isinunod sa pangalan mo. Pero sa mata ng maraming Pilipino, ano nga ba ang tunay na bayani? Dahil dito mga madlang Tanawenyo, nagkaroon tayo ng isang man in the street interview sa Abalang Lungsod ng Tanawan, Batangas. Halina't ating alamin kung gaano kalalim ang pagkilala ng mga mamamayan ng tinaguriang Cradle of Noble Heroes sa salitang bayani. Ako po si Abigail. Itatanong ko lang po kung ano po sa tingin nyo ang mayroon sa August 27. August 27 po. Hindi ko po alam. Sa tingin ko, ang mayroon sa August 27 is siya yung celebration ng National Heroes Day kasi 30 siya. Dun sa ni Gloria, sineselebrate siya ng Monday. Nako, hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ano nga ba? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam eh. Hindi ko din po alam. Sa 10 katao, isa lamang ang nagkaroon ng tamang kasagutan, araw ng mga bayani. Malinaw na patunay na hindi pa lubos ang silbi ng mismong araw na itong ipagunita sa atin ang mga minsan ang naging haligi ng ating bayan. Ano pong pangalan nyo? Tonying. Sa palagay niyo po, dapat pa po bang kilalanin ng ating mga bayani sa panahon ngayon? Oo, kasi kung wala sila, walang history ng Philippines. Pabor po ba kayo na ginagawang holidays ang araw ng kapanganakan o kamatayan ng isang bayani? Oo, bilang pagkilala sa kanila, kasi in that way, nababalik natin yung ginawa nila para sa ating bansa. Sa tingin niyo po ba ay mabisang paraan ito upang makilala ang mga bayani? Kahit paano siguro oo, kasi kapag sineselebrate natin yon, mas nalaman ng new generation na nag-exist pala yung bayanin yon. Para po sa inyo, ano ang pinaka-epektibong paraan upang maipakita ng mga Pilipino ang pagkilala nila sa nagawa ng mga bayani? Kagaya nung National Heroes Day or yung pagkilala man lang sa birthday ng hero at saka pagbibigay ng recognition or pagre-recognize ng hero. Siguro in that way, napapakita na natin yung na pinasasalamatan natin sila sa mga nagawa nila para sa ating bansa. Salamat po. Iba-iba man ang pagkilala natin sa mga bayani, naway hindi sila makulong sa 4 na sulok ng museo at mabigyan pansin lamang sa mga piling petsang ipinatatalastas sa TV o radyo. Madlang Tanawenyo, tandaan na malaki ang naiambag nila sa kung anumang meron tayo ngayon. Anong meron? Bakit ang daming tao sa may munisipyo? Siguro may pakain si Mayor. O baka may bisita galing Kapitolyo. Baka dumalo ang gobernador kasamang ibang politiko. Ano bang petsa ngayon? June 12!
Kailan ka naging malaya? Pagunita sa Araw ng Kalayaan mula sa First Asia BA Communication Society. Boses tulad ng bayani, pakikinggan at aaksyonan. Bonifacio, Rizal at Mabini, dakila sa gawa't salita. Bonifacio, Rizal at Mabini, dakila sa gawa't salita. Biyayan! Padang Tanawenyo, alam niyo ba na may 18 official nationwide holidays sa Pilipinas ngayong taon? 4 dito, o higit sa 22% ay bilang pagkilala kina Jose Rizal, tuwing ika-30 ng Disyembre, Ninoy Aquino, Agosto 21, Andres Bonifacio, sa pagsapit ng huling araw ng Nobyembre, at ang National Heroes Day tuwing ika-27 ng Agosto. Mayroong humigit kumulang na 100 bayani dito sa Pilipinas. At 3 sa kanila ang higit pa nating kikilalanin ngayong umaga, madlang Tanawenyo. Si Jose Protasio Rizal, Mercado Alonzo y Realonda, ang tinaguriang pambansang bayani ng Pilipinas at isa sa pinakamatatalino taong nabuhay sa bansa. Alam niyo bang kaya niyang magsalita at magsulat sa edad na 2? At sa kabuuan ay natuto ng 22 iba't ibang lengguwahe kabilang ang Latino, wikang Espanyol, Pranses, Aleman, Ingles, Mandarin at Nipongo. Gayunpaman, salungat sa napakagilas niyang pag-iisip, ang bayaning ito ay may taas lamang na 5 talampakan at 3 pulgada, at may waistline na tinatayang may sukat na 25 hanggang 26 na pulgada. O hindi ba't halos kasukat lamang ng sa pangkaraniwang dalagang Pilipina? Hindi lamang mapalad sa kababaihan si Jose Rizal. Biruin yung minsan na siyang nanalo sa loterya noong nakapiit pa siya sa dapitan. Nagkamit siya ng 6,200 piso para sa tiket na may numerong 9736. Ang karibal naman ni Rizal sa titulong pambansang bayani na si Andres Bonifacio ay mas kilala bilang ama ng himagsikan. Kaiba kay Rizal, si Bonifacio ay laki sa hirap kung kaya't naranasan niyang maging mensahero at tindero ng tungkod at abanikong papel. Dahil ulila na sa magulang sa edad na 14, nagsikap na lamang siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa Rebolusyong Pranses at sa buhay ng mga pangulo ng Estados Unidos. Lingid sa kalaman na nakararami, nagkaroon ng anak si Bonifacio sa asawang si Gregorio de Jesus na pinangalanan din nilang Andres. Sa kasamaang palad, namatay ang bata dulot ng pulutong tubig. Hindi naman magpapahuli ang mga Tanawenyo. Sa atin nagmulang utak ng himagsikan at dakilang paralitiko na si Apolinario Maranan Mabini. Narito tayo ngayon sa Barangay Talaga, Tanawan City, Batangas, kung saan nakatirik ang dating tahanan ni Mabini. Tulad ni Bonifacio na lumaki sa hirap, si Mabini ay natuto rin sa sariling pagsisikap. Isa sa mga itinuturong dahilan ng kanyang pagkalumpo ay ang di umano'y pagbababad niya ng kanyang mga paa sa mainit na tubig upang hindi siya dapuan ng antok kapag siya'y nag-aaral. At kung inaakala niyo sa teleserye lamang nangyayari ang arranged marriage, sala kayo dyan! Alam niyo bang naipagkasundo rin si Mabining maipakasal sa isang babaeng anak ng abogadong minsan na niyang nakadaupang palad? Tunay ngang napakarami pa nating hindi alam tungkol sa ating mga bayani. Nawa ngayong umaga ay nadagdagan namin
kahit papaano ang inyong mga kaalaman. Tandaan na ang mga bayani tulad ni Rizal, Bonifacio at Mabini ay mga kayamanan at hindi lamang mga anino ng nakaraan. Buhayin natin sa tuwina ang kanilang mga kaisipan at hangarin sa kaunlaran. Ako po si Ken Yuki. Ako naman po si Hana. Magsama-sama po muli tayo, madlang Tanawenyo, sa pagtuklas sa mga biyayang bumuo sa mga bayani. Dito lang po sa Biyayani! Ng bayani, pakikinggan at aaksyonan. Bonifacio, Rizal at Mabini, dakila sa gawa't salita. Bonifacio, Rizal at Mabini, dakila sa gawa't salita. Matapos ang makabuluhang talakayan, susunod na po ang pahiram ng isang ina, makalipas ang ilang paalala. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. Excited na ako makita chocolates ng Bohol! Baguio, here I come! Cover photo with Mayan Volcano. Magpagulong-gulong sa buhangin ng puerto. Dive sa Catanico Falls na CDO! Bakasyon ba ang hanap mo? Visit www.filipinotravelers.com. Magandang hapon, ito ang Tanawan News Express. At para sa nagbabagong balita sa araw na ito, ika-1 ng Agosto, Miyerkules. Ikatlong anibersaryo ng kamatayan ni dating Pangulong Cory Aquino ginunita. Pinili ng magkakapatid na Aquino na gunitain sa pribadong paraan ang ikatlong taon ng kamatayan ng kanilang ina sa pamamagitan ng pagdalaw sa puntod nito sa Manila Memorial Park, alas 10 kaninang umaga. Isang misa rin ang idaraos mamayang alas 5 ng hapon sa Our Lady of Edsa Shrine sa Mandaluyong City. Kasunod nito ay bubuksan ang isang mini photo exhibit sa publiko. Si dating Pangulong Cory Aquino ay kilala bilang ina ng demokrasyang Pilipino. Siya ang nagsilbing haligi ng 1986 EDSA Revolution na nagpabagsak sa rehimeng Marcos. Ako po si Abigail Narvaez para sa Balitang Kapit sa Katotohanan, Boses ng Paninindigan. Tanawan News Express. Maraming salamat at magandang araw. Pahiram ng isang ina. Ano ba ang sukatan ng pagiging isang ina? Ng isang bayaning ina? Masusukat ba ang pagpapahalaga ng isang tao kapag hindi siya umalis sa iyong tabi? Kung magsasakripisyo siya para sa iyong kapakanan, wala nga bang anak o makakatiis sa kanyang magulang? Sa kaparehang paraang walang pag-ibig sa mundo, ang katumbas na nararamdaman ng magulang sa kanyang anak. Mainam pang araw sa maitim na kamimitan, malakas sa pabugso-bugsong hangin at ulan sa mahabang kalit ng Padre Burgos sa Gloria Compound, Lungsod ng Tanay. Tahan na, Isabel. Babalik si Mama. Magtatrabaho lang ako saglit para mabil ko ng tools mo. Ayaw mo ba nun? Andiyan naman si Papa mo. Aalagaan ka niya. Pa, ikaw nang bahala sa bunso natin, ha? Pakakainin mo siya sa tamang oras.
At huwag mong pababayaan ang mga yayat ang napakaganda kong prinsesa. Huwag kang mag-alala, Aurora. Ako na ang bahala sa ating anak. Mag-ingat ka doon sa Israel at huwag mong kalilimutang tumawag kapag nandun ka na. Naging maayos ang pakikitungo ng mga ama ni Aurora sa kanya noong unang 6 na buwan. Subalit habang tumatagal, unti-unti siyang minamaltrato ng mga ito. Ikinukulong siya at sinasaktan. At pagmula noon, lumalang pagtawag niya sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Unti-unti na rin nang bawasan ang ipinapadala niya at ilang taon siyang hindi nakauwi. Huwag po! Tama na po! Makalipas ang 10 taon ay nakatakas din si Aurora sa kanyang malulupit na amo. Hindi mainarawal ang tuwang kanyang nadarama sa pinakahihintay na pagbabalik sa Pilipinas. Akala niya ay ganun lang kasimple ang lahat. Makakauwi siya at mabubuhay kasama ang kanyang mga pinakamamahal. Ngunit tila mapait na sorpresa ang lahat. Sabi nila, bayani raw na matatawag ang aking ina. Pero bakit iniwan niya kami? Tapos ngayon ibabalik na parang walang nangyari. Aba, sinaswerte siya. Anong akala niya sa pamilya? Parang perang naka-time deposit sa bangko. Sana, di na lang siya bumalik. Sanay naman na kasi akong wala siya. Sanay na kami ni tatay na wala siya. Hay nako, katakot-takot na pag-a-adjust na naman to. Anak, tapos ka na ba dyan? Tulungan mo nga ako rito sa paghahanda ng pagkain. Andiyan na po! Ildefonso! Humihingi ako ng tawad kung ngayon lang ako nakauwi. Napakahirap ng buhay doon. Napakaraming nangyari. Patawad! Patawad! Ay pagpaumanhin mo. Tama na. Naintindihan kita. Pasalamat na lang tayo sa Diyos at nakauwi ka na. Tuloy ka na sa loob. Isabel! Nandito na ang nanay mo. Anak, kumusta ka na? Ang laki-laki mo na. Kumusta ang pag-aaral mo? Namiss kita. Sobra. Ma, kumain muna tayo. Alam kong pagod na pagod ka sa biyahe. O anak, saan ka pupunta? Subay ka na sa amin sa pagkain ng papa mo. Alam kong napakarami mong dapat ikwento sa akin. Kayo na lang, wala akong ganang kumain. Pa, ano nangyayari sa anak natin? Huwag mo na siyang intindihin. Baka naninibago lang. Matagal kasing nawala eh. Batid ni Aurora na kailangan niyang bumawi sa kanyang anak. Hindi biro ang 10 taon niyang pagkawala. Hindi man niya ito ginusto, hindi rin masisisi si Isabel sa pinagbago nito. Nasanay ang kanyang anak na ang ama nito ang nag-aarga sa kanya. Natuto siyang mabuhay nang walang inang kinikilala. Anak, kumain ka muna bago ka pumasok sa eskwelahan. Hindi ako gutom. Ngunit anak, baka sumakit ang tiyan mo kapag hindi ka kumain. Pwede ba? Huwag mo nga akong kulitin. Sinabi na nga busog eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Pero anak... Habang tumatagal ay palala ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Mas lumayo ang loob ni Isabel sa kanyang ina. Para silang hininila ng dalawang puwersa palayo sa isa't isa. Tila magkasalungat na magnet na nabuo sa 10 taong ginakaw sa kanilang tadhana. Hindi na nakatiis si Aurora at tinanong niya si Ildefonso ukol dito. Ildefonso, bakit ba nagkakaganon ang anak natin? Palagi siyang galit sa akin. Lagi niya ako sinisigawan. Oo, matagal akong nawala. Pero ano ba naman yung irespeto man lang niya ako bilang ina niya? Aurora, hindi na bata si Isabel. Hindi mo rin siya masisisi. Wala ka kasi sa mga importanteng parte ng buhay niya. 1 dekada ang naglaho, Aurora. 1 dekada. Hindi wala kaming kabali-balita sa'yo. Akala niya siguro, nakalimutan mo na siya. Bigyan mo siya ng konting panahon. Pasasaan ba't magkakalapit din kayong muli? Pero hayaan mo, pag uwi niya ikakausapin ko siya. Tay, nandito na po ako. Nak, maaari ka bang makausap ng masinsinan? Tungkol po saan? Basta! Halika, punta sa labas. Tay, ano po ba yun?
na sana kitang kausapin tungkol sa iyong ina. Ano pong meron sa kanya? Alam kong may sama ka ng loob sa kanya. Pero, hindi rin madali ang pinagdaanan niya sa Israel, anak. Sana, matutunan mo siyang patawarin. Mahal na mahal ka ng iyong ina. Mas pinili niyang lumayo sa atin para sa kapakanan mo. Wala siya ibang hinangad, kundi ang kaginawa natin. Napakaraming paghihirap na tinilis niya roon. Sana, maintindihan mo siya. Pati ba naman kayo kumakampi sa kanya? Kapakanan ba talaga natin ang iniisip niya? O kapakanan niya lang? Hindi ako tanga. Kaya lang naman siya umuwi dito. Kasi, tapos na siya sa pagpapasarap niya sa Israel. Nakakainis ka nga eh. 10 taon kang walang balita sa kanya pero di mo siya nagawang palitan. Niha-niho wala. Wala siyang kwenta, tay. Sana, hindi na lang siya bumalik. Huwag na huwag mong pagsasalita ng nanay mo ng ganyan. Hindi mo alam ang nangyari. Napakalaki ng utang na loob sa kanya. Mas mabuti pa nga sigurong hindi ko alam. At sa tingin niyo ba, sa 10 taong wala siya para sa akin ay hindi pa ako nakakabayad sa lahat ng utang na loob na sinasabi niyong dapat kong ipagpasalamat sa kanya. Labis-labis pa yun, tay. Kulang na kulang pa ang lahat ng ginawa niya. Para po na nang nawasak ko pagkatao. Tinanggap ka ng inay mo kahit... Akala ko kakampihan niyo ako. Maling-mali pala ako. Nakakainis. Pagsama kayong dalawa, hindi ko kayo kailangan. Isabel! Lalong nadagdagan ang pagkamunghi ni Isabel sa kanyang ina. Makaramdam nito'y inagaw ni Aurora pati ang kaisa-isa niyang kakampi sa mundo. Sa pagdaan ng mga araw, lalo niyang pinahirapan ang kanyang ina. O anak, andyan ka na pala. Napadaan ako kanina sa palengke. Nakita ko ng magandang blouse. Kaya binili kita. Eto sukat mo. Paniguradong babagayin sa'yo. Ano ba yan? Hindi ako nagsusot niyan. Ang pangit, wala sa uso. Ang cheap ha. Parang 10 taong naiwang nakaimain sa tindahan. Ano bang problema, anak? Sabihin mo sa akin. Hindi ako sanay na nagkakaganyan ka. Gusto mo ba talagang malaman kung anong problema ko? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Para kang bangungot na gabi-gabi akong dinadalaw. Bakit ka pa nga po bumalik ha? Masaya na naman ako nang wala ka. Sabi ng iba, bayani ka raw na maituturing. Pweh, ganyan ba talagang tunay na bayan? Nang iiwan sa ere, nakakalimot. Sana, hindi ka na lang umuwi. Wala kang kwenta, wala kang silbi. Hindi mo alam ang nangyari sa akin doon. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Sinakripisyo ko ang lahat. Minamaltrato ako doon pero tiniis ko. Para sa iyo. Para sa inyo. Alam mo, ang sakit-sakit na sa'yo ko pa narinig ang mga salitang iyan. Alam kong may pagkukulang ako sa'yo. Napakaraming pagkukulang. At humihingi ako ng tawad para doon. Pero kasalanan ba ang maghangad ng mabuti para sa pamilya mo? Kasalanan ba ang magsakripisyo para sa kapakanan ninyo? Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Wala akong itinira sa sarili ko. Kahit pa alam kong ikaw ang bunga ng pagtataksil na halos pumatay sa akin noon. Napakasakit. Sa tuwing na nakikita kita, naalala ko ang pagkakasala ni Ildefonso. Pero lahat yun nilunok ko. Lahat. Inay, hindi ko maintindihan. Ano pong nangyayari sa inyo, Inay? Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! Tay! Si Inay nahimatay! Tulong! Magkikising pa kaya si Aurora? Magtatama pa kaya ni Isabel ang kanyang mga pagkakamali? Ibabalik pa kaya niya ang dati nilang samahan? Abangan sa susunod na kabanata ng Pahiram ng Isang Ina.
Bayani ka ba? Uy! Bakit? Kasi ikaw ang nagpalaya sa puso kong sugatan. Ay! Sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito, partner, masasabi kong nananatili pa rin parte ng makulay na baghari ng ating kasaysayan at kasalukuyan ang mga bayani, makalumaman o makabago sa katauhan ng ating mga OFWs. Tulad sa napakinggan nating drama, hindi maikakailang parehong malaki ang papel nila sa lipunan. Tama ka dyan, partner. Di ba madlang tanawenyo? Makatutuwang isipin na nabigyan na naman tayo ng isang araw upang makilala pa sila ng lubusan. Samahan niyo po muli kami sa mga susunod pang araw ng nakawiwiling pagtuklas sa mga taong nagmarka sa ating lipunan. Ako po si Teresa Ra. At ako naman po si Abner Ignacio. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming programang Lakbayani! Sa radyo Tanubenyo, gaway laging kimanin. Linis na balita, isang matang chikanin. Bidang-bida ang lingin ng Pilipino. Mga puso, kabrigada at mga kapamilya, ito ang radyong swak sa inyo. Boses ng katunaan sa katotohanan. Tanuwenyo, isig dito. Bida-bida ang lingin. Radyo Tanuwenyo, kami sa katotohanan. Tanuwenyo, boses ng paninindigan. Radyo Tanuwenyo, kami sa katotohanan. Radyo Tanuwenyo, boses ng paninindigan. DWBY 99.9. DWBY 99.9. DWBY 99.9. Paninindigan.